Magpapatuloy ang ating istorya kung saan nagtataka ang ating bida dahil hindi nga raw nito naiintindihan ang nais na sabihin ni Delilah sa kanya at kung ano ang tinutukoy nito. Sinagot lang siya nito na natutuwa lang raw siya dahil sa nangyari dahil maaari na nga raw siyang maging malaya pagkatapos dahil wala na nga raw ang tao na may hawak sa kanya ngayon. Maya-maya kung saan natapos na nilang ubusin ang mga pagkain ay nasabi ng bida na masarap nga raw ang mga pagkain sa restaurant na iyon kahit nga raw ordinaryong steak lamang ang mga ito, nasarapan pa rin daw siya kung kaya parang nais nga raw niya na ipagluto ng pagkain si Delilah sa susunod. Sa narinig ay nagtanong sa kanya si Delilah kung marunong raw ba ito na magluto, na sinagot naman ng ating bida na marunong nga raw siya kung kaya mungkahi raw niya na maging magkaibigan sila sa WeChat nang sa gayon ay magawa nila na makapag-usap na dalawa. Ngunit wala nga raw na WeChat si Delilah pero hindi naman ito problema dahil tuturuan nga raw siya ng ating bida kung paano gumawa ng WeChat. Maya-maya ay nakagawa na nga sila ng WeChat at maayos na nga raw sa ngayon sapagkat magkaibigan na raw silang dalawa sa WeChat. Sinabi naman sa kanya ni Delilah na ang problema nga raw na tangkang pagpatay rito ay hindi pa raw nalulutas kung kaya bilang isang mayaman na nilalang nga raw dapat raw na mag-hire na ng gwardya ang ating bida na magbabantay rito. Sa narinig nagtanong na lamang ang bida kung nag-aalala nga raw ba sa kanyang kaligtasan ang babae. Itinanggi naman ito ni Delilah, isang pangkaibigan na paalala nga lang raw ang kanyang sinabi at simula nga raw ngayon ay wala na siyang katiyakan kung muli pa sila na magkikita ng ating bida. Nalungkot naman ang bida rito dahil balak nga raw niya sana na gumawa ng pelikula kasama ito at isang star show at ito ang kanyang gagawin na judge. Sinabi naman rito ni Delilah na masyado nga raw na mahal ang pag-hire sa kanya ngunit natigilan ito dahil nag-offer sa kanya agad ng $100 milyon ang ating bida. Pinagpawisan na nga lang ng malamig si Delilah, nagtataka pa ito kung lahat raw ba ng tao sa bansa na iyon ay nagsisimula mag-offer sa $100 milyon. Iniisip nga lang raw niya na mga 10 milyon lang pagtapos nagtanong ito sa ating bida kung nagbibiro raw ba ito sa kanya. Sinagot siya nito na hindi naman raw siya nagbibiro kung kaya sa sinabi nito ay napaisip na lang si Delilah na kung bakit raw ba na parang gustong-gusto ng bida na makuha siya para magbigay pa ng ganon karami na pera. Siguradong hindi nga raw iyon dahil sa kumain sila, baka may iba pang araw itong motibo. Sinabi pa nito na ang pakikipagtulungan nga raw ay dapat na pag-usapan kasama ang kanyang agent pero naaksidente nga raw ito kung kaya mag-usap na lang raw sila ng bida sa oras na makahanap na siya ng bagong agent. Sinang-ayunan naman ito ng bida dahil kailangan rin naman daw niya ng oras para makapaghanda ng show. Paglabas nila ay kumidlat ng malakas kaya sinabi ng bida na kailangan na nga raw ni Delilah na bumalik sa hotel nito upang hindi na maabutan pa ng malakas na ulan. Ngunit makikita naman ang isang sasakyan na may napakabilis na takbo na palapit sa ating bida, ngunit dahil katabi nito si Delilah maaari rin itong madamay kaya labis na lang ang takot sa mukha nito. Pero tinitigan lang naman ng ating bida ang sasakyan na iyon at sa malakas na puwersa kanya itong hinawakan kung saan nasira ang harapan na bahagi nito dahilan ng malakas na pagsabog pagtapos gumawa pa ng postura ang ating bida. Gaya ng inaasahan na reaksyon sa isang normal na tao, hindi nga talaga ito makapaniwala dahil hindi nga raw niya inaasahan na magagawa ng bida ang bagay na iyon sa ganong paraan na hindi na pang tao. Agad naman na nagdagsaan ang tao sa lugar at isa sa mga ito ay may kaina-hinalang galaw, bumunot ito ng baril at pinutukan ang ating bida pero naramdaman naman ng ating bida ang killing intent nito kaya siya ay napalingon at sa isang iglap ang mabilis na bala ay kanyang sinalo gamit ang kanyang kamay na sobrang kinagulat ng lahat. Ganon rin ang assassin na nagpaputok ng baril, hindi ito makapaniwala na may tao ang kayang gumawa ng bagay na iyon pero habang nakakaramdam pa ito ng gulat ay tinitigan na siya ng bida sa may nanlilisik na mata at ibinato rito ang bala dahilan ng agaran nito na pagkamatay. Sa nakita na harapan na pagkamatay ng isang tao ay labis na nakaramdam ng takot si Delilah dahil hindi ito sanay na nakakakita ng mga ganong bagay. Sa kabilang banda ay labis ang pasasalamat ng ating bida na may hawak siyang kapirasong bakal mula sa sasakyan dahil kung wala maaaring nabutas na raw ang kanyang kamay sa ginawa niya na pagsalo ng bala. Habang si Delilah ay nagtataka na kung panaginip lang raw ba ang lahat, nagawa raw ba talaga ng lalaki na kasama niya ang masalo ang isang mabilis na bala na hindi na nga makita gamit ang ordinaryong mata ng tao. Ang kanyang bansang araw na Amerika ay pinahahalagahan ng husto ang mga bayani.
Lahat nga raw ng mga babae sa kanyang bansa ay nangangarap na maligtas ng isang bayani at ngayon nakikita raw niya sa kanyang harapan ang tunay na bayani kasabay ng pagtaas ng favorability nito sa 10 at ang kasalukuyang favorability na nito sa ngayon para sa ating bida ay nasa 80. Pagtapos agad na nagpalakpakan ang mga tao sa lugar sa ating bida, tinanong pa ito ni Delilah kung ito nga raw ba si Superman. Ang pinakita nga raw nito na lakas ay katulad nito at talagang kahanga-hanga raw ito kung kaya tatanggapin na raw niya ang alok nito na trabaho. Wala na raw silang pag-uusapan pa dahil deal na nga raw ngayon. Sa narinig ay nagtaka na lamang ang bida dahil sinabi nga raw sa kanya nito kanina na babalik na sa US. Sinagot naman ito ng babae na nagbago ng araw ang kanyang isip dahil mas gusto ng araw niya na makatrabaho ang ating bida simula ngayon. Pagtapos lilipat ang eksena sa police station kung saan nagsasaad ang lalaki na may puting damit na ang tangkang pagpatay nga raw na iyon ay nagbunga ng malalang pagkasira, kaya natanong na lang nito kung may nangyayari na raw ba. Sinagot siya ng kanyang kausap na kasalukuyang wala pa nga rin daw na progreso. Kinukuha ng araw nila ang panayang ng ating bida pati ng sikat na singer na si Delilah at ang mga assassin naman raw ay natagpo ang patay na sa lugar. Nagsaad pa ang nakaputing damit na kung wala na raw naman na makukuha na impormasyon sa ating bida at sa sikat na singer, mabuti ng araw na pauwiin na nila ito dahil mga abalang araw ang mga taong ito. Ngunit nagsaad pa ang lalaki na kausap nito na ang pagkamatay nga raw ng isang assassin ay talagang kainahinala. Wala naman raw silang nakitang ebidensya ng pagbaril, ngunit namatay nga raw ito sa isang bala sa ulo na labis na nakapagtataka. Sa sinabi nito ay nakabuo ng isang teorya ang lalaki na may puting damit na baka nga raw na may sekretong pamamaraan ang ating bida na ginamit nito para mapatay ang mga assassin na iyon. Dagdag pa nito na malamang nga raw na iyon ang iniisip ng pulis na kausap niya kung kaya ang mungkahi raw niya rito na wag masyadong magbasa ng mga novel dahil imposible nga raw na mamamatay sa tama ng baril ang isang tao kung wala naman raw na ginamit na baril. Nang magsasalita pa sana ang pulis pero hindi na ito pinakinggan dahil umalis na ang kausap niya na nagsabi na pabalikin na raw ang bida at pataasin pa raw ang seguridad para rito. Pagtapos sa hotel ng bida ay nagtanong sa kanya si Wuzhuang na malapit na raw pala ito na mamatay dahil sa mga assassin. Tumawag nga raw sa kanya ang mga pulis at sinabi sa kanya ang mga nangyari. Sinagot lang naman ito ng bida na hindi na naman raw bago sa kanya sapagkat sanay na nga raw siya sa mga ito. Kinagalit naman ni Miss Han ang sagot nito dahil hindi nga raw iyon ang tamang oras na magbiro pa ang bida ang seryoso nga raw ng problema na kinahaharap nito. Samantala naisip naman ng bida na namatay na nga raw ang Bloody Rose pero hindi pa raw natakot ang mga assassin sa kanya at parang ang bilis pa nga raw ng mga ito na kumilos kung kaya nakakasiguro raw siya na may mali sa mga nangyayari kung maiisip nga raw na parang desperado ang mga assassin na siya ay mapatay, kaya sigurado raw siya na may mali na nangyayari sa dark web. Nang nagsaad naman si Miss Han na tingin nga raw niya na kahinahinala talaga si Delilah dahil palagi nga raw itong malapit sa bida sa tuwing magaganap ang aksidente. Sinabihan naman sila ng bida na sa oras raw na maimbestigahan ito saka na lang nila malalaman. Habang nagulat naman si Wuzhuang na malapit raw pala si Delilah sa ating bida nang mangyari ang aksidente, sinabihan lang naman sila ng bida na huwag nga raw na maging masyadong mapaghinala ang mga ito dahil ang dark web nga raw ang may pakana ng lahat. Sa narinig ay nagtaka na lamang si Wuzhuang dahil hindi nga nito alam ang dark web kung kaya sinabi sa kanya ni Miss Han na ang dark web ay isang madilim na site kung saan maaari na mag-hire ng mga assassin upang ipapatay ang isang tao na hindi nila gusto. Samantala naisip ng bida na tignan ang dark web nang sa gayon ay makita niya kung ano ang mali sa site na iyon. Pagtapos ay nakita ng mga ito ang isang bungo na may nakasulat na Global Pursuit Order. Tinanong naman siya ni Wuzhuang kung ano raw ba ang bagay na iyon. Sinagot naman ito ng ating bida na mukhang isang pangmalawakang utos ng pagpatay. Pagtapos tinignan na nila ang nasa loob at kanilang nakita ang larawan ng bida na nangangahulugan na ito ang target ng lahat ng assassin sa buong mundo ngayon, kaya nagtataka na lang ang tatlo sa nakita. Nang nagtanong si Wuzhuang kung ano raw ba ang ibig sabihin ng Global Hunt Order na ito. Sinagot ito ng bida na ang ibig nga raw na sabihin nito ay lahat na raw ng assassin ay siya ang pantirya sa kahit anong sulok ng mundo. Sa pagkakaalam nga raw niya na wala pa kahit isa ang nagawang mabuhay matapos malagay ang larawan doon. Kung ganun nga raw pala na lahat ng assassin ay nakahanda na patayin ang bida ngayon at mukhang ganun na nga raw talaga. Tinanong siya ni Wuzhuang kung ano na raw ba ang balak na gawin ng bida sa ngayon.
Pero wala namang nararamdaman na takot ang bida kahit na ganun pa ang nangyayari dahil gusto nga lang raw ng mga ito na subukan ang kanyang limitasyon pero parang araw sa kanya isa lamang itong walang kwenta na bagay kasabay ng pag-utos nito sa kanyang sistema na palakasin ang kanyang hakang skill. Sa ginawa nito ay matagumpay niya na napalakas ang kanyang kasanayan sa hakang skill kung kaya umabot na ito sa antas ng Super God level hakang ang pagtaas ng kasanayan sa Super God level ay nangangailangan ng 60 strength point kung kaya nais raw ba ng host na talagang pataasin ito. Sa narinig ay naisip ng bida na masyadong maraming araw ang kailangan upang mapataas ang hakang skill niya na iyon kung kaya ang hinihiling nga lang raw niya na maging sapat at hindi sayang ang kanyang gagawin pagtapos agad na nito na pinaalam sa sistema na handa siya na magbayad ng 60 strength points. Pagtapos ay nakaramdam ang ating bida ng kakaibang sensasyon na pumaligid sa kanyang katawan dahil ang pagpapataas ng kasanayan ay matagumpay kailangan ng araw na maghanda ng dark web na iyon upang matanggap ang kanyang galit. Nilipat ang eksena sa dark web kung saan natatarante na ang mga ito sa pagbabalik ng ating bida mukhang nais nga na naman raw nito na i-hack ang kanilang mga computer. Sinabihan naman sila ng kanilang pinuno sa lugar na wala nga raw na dapat ikatakot ang mga ito dahil hindi nga raw makakalampas sa kanilang loopholes ang ating bida sapagkat isang panaginip nga lang raw na magagawa iyon ng ating bida sa kanila. Pero agad naman ito na natigilan ng sinabi ng isa nilang kasama na ang loopholes nga raw ay matagumpay na nasira kung kaya sa narinig ay labis na lang ang pagkagulat nito na napapatanong kung sa paanong paraan raw ba iyon naging posible. Dagdag pa ng isa na nawawalan na nga raw sila ng kontrol sa mga bagay-bagay pagtapos nakita nito sa kanyang screen ang pinadala na mensahe ng bida na may nakasulat na kung mga tangang araw ba ang mga lalaki na iyon. Sa nakita ay agad na nagutos ang kanilang pinuno na ipaalam na kay Mr. X ang bagay na iyon at sinabi pa ng lalaki na masama ng araw ang nangyayari dahil nasa kontrol ng araw ng bida ang lahat at ginagamit nga raw nito ang mga global kill order para kalabanan ang kanilang site. Sa narinig ay labis-labis ang pagkagulat ng kanilang kasalukuyang tumatayo na pinuno dahil hindi nga raw nito inaasahan na kakayanin na gawin ng bida ang ganong bagay ang mga nilagay nga raw nito sa global kill order ay ang mga politiko at ang mga bilyonaryo sa buong mundo at sa ganong punto agad niya na napag-alaman na ang nais ng bida ay ang maging kalaban sila ng lahat. Ngayon raw talaga ang kanilang pagbagsak kapag nagpatuloy pa ito. Pagtapos makikita ang mga komento sa kanilang site na hindi natutuwa sa kanilang ginawa na sunod-sunod na paglagay ng kill order sa mga mayayaman na individual. Sa mga nangyayari na aberya ay nagparamdam na ang pinuno ng dark web at nakita nito na hindi na raw pala siya ang top administrator ang say nga raw na nakatukoy rito ay nangangahulugan ng Chen Yuan pero hindi nga raw naiintindihan ng bida ang kanyang kakayahan kaya ipapakita raw niya rito kung gaano kagaling ang katulad niya na kinikilala sa buong mundo bilang pinakamagaling na hacker. Pagtapos matagumpay na nga nito na nabawi ang kanyang pagiging top-level administrator kaya nasabi na lang ni Miss Han na mukhang may mas magaling na hacker pangaraw sa kalaban sapagkat nabawi nga raw nito ang katayuan sa ating bida. Sinagot naman ito ng bida na ayos nga lang raw iyon sapagkat nag-iwan na nga raw siya ng virus sa mga ito na hindi nila matatakasan kung kaya sigurado na raw ang paghihirap ng mga ito sa kanyang mga kamay. Sa narinig ay labis na humanga ang mga ito sa ating bida kahit nga raw ang siya ay nahihirapan pa na harapin ang dark web na ito pero kayang-kaya nga raw ito na talunin ng bida kahit mag-isa lamang ito dagdag pa ni Wuzhuang na ang kakayahan nga raw ng bida sa hakang skill ay lagpas na sa kanilang imahinasyon at talagang kahanga-hanga kung ganon nga raw pala na iyon ang husay ng isang cultivator. Subalit sa lahat ng ito ay nakaramdam ng gutom ang bida kaya napagpasiyahan nito na mag-order ng pagkain. Nagtanong naman si Wuzhuang kung bakit raw ba nagusto ng bida na mag-order ng pagkain ngayon, ayos na raw ba ang dark web ngayon para pabayaan na lamang nito. Sinagot siya nito na hindi naman raw iyon dapat pa na ikabahala dahil kayang-kaya na nga raw niya ang mga bagay-bagay kahit nga raw kumain sila ay hindi na makakaligtas pa ang mga ito. Sa dark web naman ay masayang-masaya ang mga tauhan nito dahil inaakala nila na sila na ang nagtagumpay gaya nga raw talaga ng inaasahan kay Mr. X na gawa nga raw nito na matalo ang bida sa loob ng isang galaw lamang at ngayon nga raw na nasa kanila na ang kontrol ay kailangan na nga raw nila na i-cancel ang global kill order na nilagay ng bida at agad naman iyon na sinang-ayunan ng kanyang mga kasama. Ngunit sa hindi nila inaasahan muling nakuha ng bida ang kontrol at naglagay nga raw ulit ito ng isa pang global kill order kung kaya tinignan nila ito at sa pagkakataon nga raw ngayon ay naglagay ito ng global kill order kay Mr. X na mismo.
Sa nakita ay napapatanong na lang ang isang lalaki na kung sa paanong paraan raw ba na naging ganun, hindi raw ba na nakuha na nila ang kontrol kanina. Sinagot siya ng isa na mukhang naglagay nga raw ng virus ang ating bida sa kanilang site at kumakalat na nga raw ang virus sa lahat ng account ng mga assassin at para nga raw mawala ang virus ay kailangan nila na burahin lahat ng account. Sa mga narinig ay napasukan na lang ng dugo ang kasalukuyan nilang pinuno kaya agad siya na inalalayan ng kanyang kasamahan at nagtanong kung ayos lang raw ba ito. Sinabihan lang naman siya nito na ipaalam ng araw nito kay Mr. X ang nangyayari ngayon din. Sa isang lugar naman ay galit na galit si Mr. X na natalo siya ng ibang tao pagdating sa hakang pagtapos nag-utos ito na patayin muna ang kanilang server sa ngayon at gawing offline muna. Babalik sa hotel ng ating bida kung saan labis-labis ang paghanga rito ni Wuzhuang dahil nagawa raw nito na pabagsakin ang site na iyon ng ito lamang kaya nagtataka na nga lang raw siya kung saan ito natuto ng hakang skill. Sa isip pa nito na talagang natatangi nga raw ang bida na parang walang katapusan ang talento at nangingibabaw sa lahat ng mga lalaki. Ito nga raw ang unang pagkakataon na naging ganon siya kabaliw sa isang lalaki. Kasabay ng pagtaas ng favorability nito sa isa na may kasalukuyan na favorability sa ngayon na 78. Pinapaalam ng sistema na humanga si Wuzhuang sa walang katapusan na talento ng ating bida kaya umabot ang favorability nito sa 78 kung kaya makakatanggap ng 10 strength points ang bida na may kabuuan na ngayon na 40 strength points. Sa isip naman ni Miss Han na kung hindi nga raw sana ng bida sinakripisyo ang 10 taon ng cultivation nito, sigurado raw na mas magaling at mas malakas pa ito sa ngayon at madaling maprotektahan ang sarili sa panganib. Dagdag pa nito na maaaring nagtagumpay nga raw ang bida pero ang pinakamagaling na hacker site raw sa buong mundo ay hindi na lang basta tatanggapin ang mga ganong bagay at sigurado na maghihiganti ang mga ito pero hindi nga raw kailangan na mag-alala ng ating bida sapagkat nakahanda nga raw siya na gamitin ang buong impluensya ng kanilang pamilya upang maprotektahan ito. Kasabay ng pagtaas ng favorability nito sa isa na may kasalukuyang favorability na 71. Kinabukasan sa isang press conference ay nagtanong ang isang lalaki kay Delilah na narinig raw niya na wala pang balak na bumalik ng US si Delilah ngayon. Kung kaya nais raw niya na malaman kung totoo raw ba iyon. Sinagot ito ni Delilah na totoo nga raw ito dahil wala pang araw siyang balak na bumalik sa US ngayon. Sa ngayon nga raw ay napagdesisyunan niya na magtrabaho kasama si Mr. Yan sa isang variety show kung saan siya ang magiging judge. Sa narinig ay nagtaka na lamang ang lahat na balak ng bida na gumawa ng variety show kasama si Delilah. Kasalukuyan naman na napapanood niyang si Jen ang conference na ito kaya namangha na lamang siya na ang kasikatan raw pala ng bida ay umabot na sa ibang bansa at sa paanong paraan raw kaya na nagawa ng bida na mahikayat ang isang napakasikat na singer na mapasali sa kanila. Pagtapos nagkita ang tatlo sa isang lugar kung saan nagtanong siyang si Jen na ngayon nga raw na nakapili na ang bida ng isang judge, nais rin daw niya na malaman kung sino pa ang dalawang natitira na maaaring maging judge. Sinagot ito ng bida na maaari raw din nila na gawing judge si Miss Gao. Narinig nga raw niya na matatapos na ang pelikula nito kaya tingin nga raw niya na karapat dapat ito sa posisyon. Parang ayaw naman na pumayag niyang si Jen sa sinabi nito dahil bago nga lang raw si Miss Gao sa industry kaya nag-aalala raw siya na hindi pumayag ang iba kapag nalaman na isa ito sa mga judge. Pero wala naman na pake ang bida sa opinyon ng iba dahil wala na nga raw na ibang investor pa sa gagawin nila kundi siya lamang. At sa oras nga raw na pumayag si Delilah ay wala na raw siyang nakikita na dahilan pa para hindi gawin na judge si Miss Gao. Sa isip pa nito na ang show nga raw ay kailangan lamang ng mga magagandang babae at wala na raw na patakaran pa bukod doon at sa totoo nga raw kaya niya sinama si Delilah ay upang maakit nga raw niya ang mga tigahanga nito na lumapit para makagawa raw siya ng kahanga-hanga na variety show. Nagsaad naman si Delilah na kung gusto nga raw ng bida ay wala na raw siyang tutol pa dahil nagtitiwala na nga raw siya sa desisyon ng bida kahit na ano pa man ito. Sa isip pa nito na matagal na nga raw ng kanyang maramdaman ang bagay na ito. Sariwa pa nga rin daw sa kanyang alaala ang kagwapuhan ng bida nung nakaraan at ang pagiging malakas nito na parang isang sikat na bayani sa palabas. Habang sumang-ayon na lang siyang si Jen sa desisyon ng ating bida sa isip pa nito na mukhang may pagtingin na raw pala si Delilah sa ating bida kung kaya hindi raw niya iyon inaasahan na ganon kahanga-hanga ang bida pagdating sa mga ganong bagay. Nang nagsaad pa ang ating bida na maaari raw ba na ipadala sa kanya ni Delilah ang bank details nito. Agad naman ito na sinang-ayunan ni Delilah at nagmamadali na kinakalikot ang kanyang phone.
Pagtapos nakatanggap ito ng 200 milyon mula sa ating bida kaya nagulat ito at napatanong kung aksidente raw ba na may nagawa ang bida para maging mas malaki ang bayad nito sa kanya. Sinagot naman ito ng bida na wala nga raw dahil sinadya niya raw ang lahat ang sobrang 100 milyon nga raw ay maaari na gamitin ni Delilah sa mga gusto nito dahil kanyang naa-appreciate nga raw ang biyahe nito patungo sa kanilang bansa. Sa narinig ay tinanong na lamang siya ni Delilah kung sigurado raw ba talaga ito na sinagot naman ng ating bida na seryoso nga raw talaga siya dahil magbabayad nga raw siya ng malaki para lang rito. Sa narinig ay naisip nito na ginagawa raw ba iyon ng bida upang makuha ang kanyang puso mukhang ganun na nga raw pagtapos sinabi nito na may kontrata pa nga raw siya sa iba kaya nagtataka raw siya kung may penalty raw ba kung hindi niya na-renew. Sinabihan naman ito niyang si John na hindi nga raw iyon problema dahil kapag sumali raw ito sa kanilang kumpanya ay mag-aalok raw sila rito ng equality. Hindi naman ikinatuwa ng bida ang narinig dahil kung wala nga raw ang penalty fee saan pa raw ba niya uubusin ang kanyang pera. Nagsaad naman si Delilah na titignan nga lang raw niya ang resulta kapag naging magkatrabaho na sila doon pa lang raw siya gagawa ng desisyon sa isip pa nito na kahanga-hanga nga raw na ang daming pera ng bida pero kung susubukan nga raw nito na kunin ang kanyang pag-ibig gamit ang pera ay hindi raw niya iyon gusto sapagkat parang binibili nga raw nito ang pagmamahal. Kasabay ng pagbaba ng favorability nito sa 10 na may kasalukuyang favorability ngayon sa ating bida na 70. Sa nakita ay takang-taka na lang ang ating bida na bumaba pa nga raw ng favorability nito kahit na nagpadala na raw siya ng maraming pera rito. At doon na po nagtatapos maraming salamat sa panonood.